Gusto kong magbukod kami pero hindi pumayag si Papa. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin. Kasi asawa ko lang yung inaasahan nila sa mga gastusin. May 3 akong kapatid na nag-aaral pero hindi man lang marunong kumilos. Ultimo pinagkainan, hindi man lang mahugasan. At iba yung turing ng stepmom ko sa anak ko at sa mga tunay niyang apo. 25 na ako at panganay ako sa aming magkakapatid. Anak ako ng papa ko sa una niyang asawa. 8 months pa lang ako na maghiwalay sila ni mama for some reason. 5 kaming magkakapatid at meron akong stepmom na sobrang unfair. Bata pa lang ako ay alam ko naman na hindi siya yung tunay kong ina. Pero ang tawag ko pa rin sa kanya ay mama. Since na siya rin naman yung nakagisnan kong ina. Hindi ko makakalimutan na nung bata pa ako ay nag-away kami ng kapatid ko. Ang panganay nila ni papa. Nang dahil sa text na laruan na hindi ko lang napahiram ay pinakain yun sa akin ni mama. At meron pa na yung tutong na kanin na sobrang dami pinilit ng ipaubos sa akin na sobrang dami pang nangyari na hindi ko na mabilang na kung ano-anong pagmamaltrato niya that time. May peklat ako sa mukha, may peklat ako sa hita na hindi ako nakakapagsumbong sa papa ko dahil alam ko na mabubugbog na naman ako kapag umalis si papa para magtrabaho. Hanggang sa nakagraduate na ako ng K-12 at lumipat na kami ng bahay. Hanggang sa kinausap ko sila mama at papa na mag-work na lang ako since hindi naman ako kayang pag-aralin ng papa ko sa college. Pero ang gusto ko sana ay sa Manila. Total taga Manila din naman yung lola ko na mama ni papa. Ayaw pumayag ng stepmom ko dahil baka mag-asawa lang daw ako at may boyfriend kasi ako that time. At alam din kasi nila na taga Manila yung boyfriend ko. Hindi ako magpapaka-impokrita pero isa rin kasi yun sa dahilan kung bakit gusto ko magtrabaho sa Manila. At dahil doon itinago ng stepmom ko yung diploma ko na para hindi ako makahanap ng trabaho kasi nga isa yun sa requirements kapag ka naghanap ka ng work. Tabain ako pero pumayat ako dahil nga sa depress ko sa kanila. Sinabi ko kay papa na doon na muna ako sa lola ko sa Manila. Naiyak ako ng mga oras na yun at inabutan ako ni papa ng 100 pesos. Alam kong kulang na kulang yung pamasahe kong dala. Wala akong kain at yung natitirang 5% ng cellphone ko ay chinat ko yung boyfriend ko. Sabi ko sa kanya na sunduin niya ako sa Divisoria. Habang nasa biyahe ako ay kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Na what if bumaba ako ng bus at magpasagasa na lang ako sa mga sasakyan. Na gusto ko na talagang mamatay that time. At nung nasa Divisoria na ako ay nakita ko yung boyfriend ko. Niyakap ko siya nun habang naiyak ako at kumain kami at hinatid niya rin ako agad sa bahay ng lola ko. Kinausap ko yung lola ko na kausapin niya si papa na ibigay sa akin yung diploma ko. At ang lola ko na yung bahala sa akin. At agad din naman nilang ibinigay yung diploma ko. 2019 ay nag-work na ako that time at nabuntis naman yung kapatid ko. And since wala naman silang trabahong mag-asawa, kaya't ako na yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila pati yung pinaglilihian ng kapatid ko. At pati na rin ng ibang needs ng bata. Pero hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo sa akin ng stepmom ko. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic at wala pa ring trabaho nun si papa. Kaya't ako na yung nagbibigay sa kanila ng panggastos araw-araw. Unti-unti ay nagbago yung pakikitungo sa akin ng stepmom ko. Naging mabait na siya sa akin at dun ko naramdaman na malaya na akong umalis sa poder ng lola ko. At dun ngayon nag-live-in na kami ng boyfriend ko. Sobrang bait ng asawa at ng biyanan ko sa akin na parang itinuring na rin nila akong prinsesa. Ibang-iba sa mga taong kinalakihan ko. 2021 ay nabuntis ako not knowing na 5 months na pala akong buntis. Hindi ko alam dahil nga may PCOS ako at tumigil ako sa pag-work. Tuwang-tuwa naman si papa dahil nga maswerte ako sa lalaking napili ko at pinakasalan pa ako. 2022 ay nagbukod kami ng asawa ko at masasabi kong masaya na kami sa buhay. Dahil siya yung nagtatrabaho at ako naman ay dumidiskarte sa pagbebenta ng frozen foods. At nagpapa-order din ako ng mga desserts. Dahil doon ay nakakaipon ako at nakakapag-provide ako ng lahat ng bilis na hindi kami nangungutang. Dahil ayaw ng asawa ko nang nangungutang kami. Hanggang sa napapansin ko na si papa lagi na lang nangungutang sa amin ng asawa ko. At dito ko na rin nagawang magdesisyon na since okay naman na kami ni mama, ng stepmom ko, what if magsama-sama na lang muna kami sa iisang bahay. Na para kahit na papano maging magaan yung buhay namin pareho. Kinausap ko yung asawa ko tungkol sa bahay na to at walang pagdadalawang isip na pumayag naman siya. Pero mag-isip daw muna akong maigi dahil masyado raw akong padalos-dalos. Pero tinuloy pa rin namin yon. At eto na nga, unti-unti na namin nakikita ang ugali ng stepmom ko lalo na pagdating sa pera. Na kapag wala kang pera, tae ka. Na halos hindi ka kinikibo. Pero kapag ka meron, sobrang bait. Dito ko naranasan na naman ang mabigatan sa buhay. Sobrang magastos na hindi ko alam na minsan ay nauubos yung pera namin mag-asawa. Na pati na yung savings namin na nauubos na rin dahil dumadating kasi lagi sa point na uutang sa akin sila papa at hindi naman ako nababayaran. Di ko naman magawang singilin dahil alam kong away na naman kapag sasabihin ko yon. Nasasabihin pa na akala mo hindi ako babayaran. Na which is, totoo naman. Gusto ko na magbukod ulit kami ng asawa ko kaso nagagalit sa akin ng papa ko. Dahil nung inopen ko sa kanya na magbubukod ulit kami hindi siya talaga pumayag. At kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi sa akin. Na dahil nga asawa ko lang din ang inaasahan nila na magpo-provide ng gastusin araw-araw dito sa bahay. Na may 3 kapatid pa ako na nag-aaral na hindi mo lang marunong kumilos sa gawaing bahay. Na ultimo pinagkainan hindi mahugasan. Di paghawak ng walis hindi mo rin makikita. Na ang alam lang ay mag
cellphone maghapon pagka-uwi galing school. Gusto ko sana ng matahimik at lumayo sa kanila. Na kasi nakikita at nararamdaman ko na iba yung turing ng stepmom ko sa anak ko kaysa sa tunay niyang apo. Maraming kaganapan dito sa bahay na sobrang nakaka-stress na mamilin. At sana'y mabasa niyo yung kwento ko at kailangan ko lang po ng real talk advice. Letter sender, Glyza. Ganun ba talaga na kapag ka walang problema, gagawa ng problema? Kasi andun ka na sa point na may peace of mind ka, maalwan ng buhay. Ang sarap ng nakabukod. Napakitaan ka lang ng kaunting bait, dinisregard mo na yung mga disadvantage. Kasama sa rule ng mag-asawa na mabuti man sila sa'yo or hindi, never kang pipisan. May asawa ka na, may pamilya ka nang sa'yo, hindi mo kailangang ipagpaalam ang pagbukod. Ikaw at ang asawa mo lang ang magdidesisyon sa sitwasyon mo at hindi ang ibang tao. Mahiya ka naman sa asawa mo, gatas na gatas nyo. Ikaw lang ang inasawa, hindi ang buong pamilya. Isa sa pinakamagandang bagay na pwede mong gawin sa ngayon, natantanan mo yung mga taong hindi nakikita yung value mo, kahit pa pamilya mo. Hindi mo naman siguro ikamamatay kung i-cut off mo yung mga taong umuubos ang pagkatao mo. At huwag kang bait-baitan, baka mapaaga ka sa langit niyan.